Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang 40K. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Moody na naglalakad sa lungsod sa gitna ng gabi. Si Moody ay isang kilalang malupit na assassin at katatapos lamang ng kanyang trabaho. Ngunit ng pagbalik niya sa kanyang hideout ay nabigla siya sa kanyang mga nakita dahil ilang bangkay sa paligid ang kanyang natagpuan. Inilabas niya ang kanyang baril upang maghanda sa anumang pwedeng mangyari. Ilang sandali pa, pagbukas niya sa isa sa mga pintuan ng closet ay natagpuan niya ang isang maliit na batang babae na nagtatago sa loob nito na may hawak na baril na nakatutok sa kanya. Ang pangalan ng batang babae ay Ana. Makikita ang kanyang mga kamay na nanginginig dahil siya pala ang pumatay sa mga taong iyon. Ginawa ni Ana mga bagay na ito dahil pinatay nila ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa ay kinalapit niya ang baril upang patayin si Moody, ngunit naubusan na pala ito ng bala. Mainahon namang sinabi ni Moody na ibaba na ni Ana ang kanyang baril at magkasama silang umalis sa lugar. Pagkalipas ng 30 taon, sa Bucharest, Romania, makikita ang isang lalaki na nagngangalang Vali na dinukot ng 2 di kilalang tao. Humingi ang mga kidnapper ng 3 milyong euro mula sa ama ni Vali na isa palang leader ng mafia. Nagpadala naman ang ama nito ng ilang armadong lalaki upang makipagkita sa mga kidnappers. Pagdating nila sa meeting place ay may dumating na van na akala nila ay ang mga kidnappers na ito, pero isa lang pala itong babae. Siya si Ana na ngayon ay malaki na. Pagkatapos ay kinapkapan nila si Ana upang makasigurado sila na wala itong dalang armas. Ilang sandali pa ay binitbit nila si Ana upang makipagkita sa ama ni Vali na si Don Preda. Si Don Preda ay isang makapangyarihang amo ng mafia. Sinabi niya kay Ana na hawak na nito ang ransom money at gusto niyang palayain kagad ang kanyang anak. Pero sinabi ni Ana na hindi siya nagpunta doon para kunin ang ransom. Nandoon siya para patayin siya, kaya mabilis niyang sinaksak ito sa leg gamit ang tinatagong armas at pinatay ang mga tauhan nito. Pagkatapos, lumabas si Ana sa gusali na parang walang nangyari. At nang mapansin ng mga nagbabantay na parang may mali, ay babarilin na sana nila si Ana. Ngunit isa-isa silang nagsipagbagsakan dahil sa isang sniper na nakatago. At iyon ay si Moody na nakaback up kay Ana. Ilang sandali pa ay iniwan na nila si Vali na mag-isa sa kakahuyan at sila ay tuluyan ng umalis. Pagkatapos ng kanilang misyon ay nagkita sila ni Moody at agad namang ipinadala sa GCash nila ang 7 million euro na bayad sa kanilang trabaho. Pagkatapos ng mga taon ng paglalakbay at pagtatrabaho bilang mga assassin, sina Ana at Moody ay nagpasya na manirahan sa England at mamuhay ng normal na buhay. Nakatira na ngayon si Ana sa isang marangyang apartment sa gitnang London at nagmamay-ari na ng isang bookstore. Si Moody naman ay naninirahan sa isang malaking bahay sa isang mapayapang lugar sa kanayunan. Pagsapit ng kaarawan ni Moody, binisita siya ni Ana at binigyan siya ng isang rare na gitara na matagal niya nang minimithi, kaya tuwang-tuwa si Moody sa ligaya. Samantala, binigay naman ni Moody ang papeles ng bookstore kay Ana. Ibig sabihin ay binili na ito ni Moody para sa kanya at siya na ang nagmamay-ari nito. Habang sila ay nag-uusap, humiling naman ng isang pabor si Moody kay Ana. Ito ay ang hanapin ng isang lalaki na nagngangalang Lucas Hayes. Si Lucas ay anak ng isang mafia boss na pinatay ni Moody ilang taon na ang nakakaraan. Matapos patayin ng ama ni Lucas ay gustong bumawi ni Moody sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Lucas. Gayunpaman, nawalan siya ng koneksyon kay Lucas, kaya't hiniling niya kay Ana na tulungan siyang hanapin ito. Pumayag naman si Ana na gawin ito. Lumipat ang eksena sa bookstore. Isang lalaki na nagngangalang Michael ang naghahanap sa isang kakaibang libro, ngunit hindi ito available sa bookstore ni Ana. Dahil sa talino at kaalaman naman ni Ana sa mga libro, ay tila naging interesado si Michael kay Ana. At bago ito umalis, ay ibinigay nito ang kanyang business card na humihiling sa kanya na kontakin siya kung sakaling available na ang libro na hinahanap nito. Kinabukasan, nakipagkita si Ana sa kanyang matalik na kaibigan na si Benny upang humingi ng tulong sa paghahanap kay Lucas. Pagkatapos nito, nakipagkita si Ana kay Benny sa park kung saan binigyan siya ni Benny ng isang flash drive. Nakapaloob dito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lucas Hayes at kung saan ito matatagpuan.
Pagsapit ng gabi, pumunta naman si Ana sa bahay ni Moody dala ang flash drive. Ngunit inabutan niya ang katawan ni Moody sa kanyang bathtub na wala ng buhay. Mabilis siyang nagtungo sa lugar ni Benny, ngunit nakita niya si Benny na wala na ring buhay. Dito ay napagtanto niya na mayroong mali. Nagmadali siyang pumunta sa kanyang bookstore para mag-impake nang bigla siyang inatake ng mga armadong lalaki at sinubukan siyang patayin. Ngunit nilabanan niya ang mga ito at nagawa niyang mapatay ang mga kalaban. Pagkatapos ay agad siyang umalis sakay ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, tinignan ni Ana ang laman ng flash drive na ibinigay sa kanya ni Benny at nalaman na si Lucas ay ipinanganak sa Vietnam noong 1990. Ang kanyang ama na si Edward Hayes ay isang mafia boss na nagbebenta ng mga chemical weapon sa iba't ibang grupo ng mga rebelde sa Vietnam. Ngunit noong 1991, si Edward ay napatay sa isang car bombing. Napansin ni Ana na si Moody ay kasangkot sa kaganapang ito dahil nakuhanan ng isang reporter ang kanyang larawan sa kamera. Lumalabas na binayaran si Moody para patayin si Edward Hayes. Pagkatapos ay nalaman niya rin ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang V na naging kasosyo ni Edward na kinuha ang negosyo nito pagkatapos ng kamatayan ni Edward. At upang malaman pa ang tungkol sa ibang impormasyon tungkol kay Lucas, ay nagpasya si Ana na pumunta sa Dong, Vietnam. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang mga motorcycle gang na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Billy. Nagulat si Billy nang may nakasalubong silang isang matulin na biker. Mabilis naman nila itong naiwasan, ngunit ang ilan sa mga membro ng gang ay sumemplang. Inabutan nila ito sa isang tindahan at ang biker pala ay si Ana na isa palang matalik na kaibigan ni Billy. Sa kanilang pag-uusap, hiniling niya kay Billy na gumawa ng paraan upang makausap nito ang lalaking nagngangalang V. Noong una ay sinabi ni Billy na mahihirapan silang malapitan ito dahil sa mga nakapaligid na bodyguard. Ngunit sa huli ay pumayag din naman si Billy. At ng gabing iyon, pinalibutan ni Billy at ng kanyang mga gang ang sasakyan ni V at tinutukan ang convoy nito at wala silang nagawa kundi huminto. Kaya naging madali para kay Ana ang makalapit dito. Sa halip na saktan nito ang lalaki ay binigay na lang ni Ana kay V ang kanyang business card at nagtanong sa kanya tungkol kay Edward Hayes. Sa huli ay nagbanta siya dito na kung hindi siya kokontakin nito ay alam niya na ang maaaring mangyari sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay tinawagan ni V si Ana at pinapunta sa kanyang opisina. Pagdating niya ay dinala siya sa kanyang silid kung saan naghihintay si V at ang kanyang abogado na nagngangalang Duque. Dito ay nagtanong si V kung bakit interesado si Ana sa isang taong namatay na mahigit 30 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Ana na hinahanap niya si Lucas. Ngunit bago pa man masabi ni V ang mga impormasyon ay biglang binaril at pinatay siya ni Duque. Nagulat si Ana sa ginawa nito at pagkatapos ay tinanong ng lalaki ang tunay na pagkakakinlanlan ni Ana at kung bakit niya hinahanap si Lucas. Bago pa man masukol si Ana ay mabilis itong tumakas sa pamamagitan ng airbend. Gayunpaman, ang mga tauhan ni Duque ay nagtagumpay na makorner si Ana. Nagkaroon naman ng pagkakataon na ma-hostage ni Ana si Duque na naging dahilan para makaalpas ito sa mga kalaban. At nang malapit na siyang makatakas ay isang kotse ang bumangga sa kanya. Yun lang. At si Duque at ang kanyang mga tauhan ay nahuli siya at ikinulong si Ana. Sa interrogation room, si Duque ay patuloy na nagtatanong sa kanya kung bakit niya hinahanap si Lucas. Ngunit matigas si Ana at hindi ito nagsasalita. Kahit anong pahirap ang gawin sa kanya ay wala silang makuhang impormasyon dito. Samantala, habang nakahiga at nakakulong si Ana, makikitang labis ang hirap na pinagdaanan nito. Nagulat naman siya nang makita niya si Michael at sinabi sa kanya na sila ni Duque ay nagtatrabaho para sa parehong tao. Ngunit sinabi rin nito na hindi siya sangkot sa pagpatay kay Moody at sa kanyang kaibigan na si Benny. Bago ito umalis ay pinahigop niya muna ito ng mainit na sabaw ng papaitan. Paglabas niya ay hiniling ni Michael kay Duque na ihinto na ang pagpapahirap kay Ana habang plano niyang makakuha ng impormasyon mula sa kanya sa paraang sibilisado. Ngunit pagkaalis ni Michael ay inutusan ni Duque ang kanyang mga tauhan na patayin na siya. In-underestimate nila si Ana
dahil siya ay isang babae lamang. At sa huli ay napagtanto nila kung gaano kadelikado si Ana na napabagsak ang lahat ng mga tauhan ni Duque at nagawang makatakas. Nang malaman ni Michael na nakatakas si Ana ay sinabihan niya si Duque na wag na siyang habulin dahil babalik din naman siyang muli sa kanila para sa impormasyong kailangan nito tungkol kay Edward Hayes. Samantala, si Ana ngayon ay malaya na at nakipagkita kay Billy at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang masakit na nakaraan at kung ano ang pinagsamahan nila ni Moody. Iniligtas ni Moody ang kanyang buhay kaya determinado siyang ipagiganti ang pagkamatay nito dahil binigyan siya nito ng bagong buhay at inalagaan siya matapos patayin ng kanyang pamilya. Kinabukasan, nahanap ni Ana si Lucas Hayes sa isang pasilidad na sinusuportahan ng isang mayamang benefactor. Isang madre na nagpapatakbo ng pasilidad ang nagsabi kay Ana na pinalitan ni Lucas ang kanyang pangalan at ito ay ginawa niyang Christian. Si Lucas ay walang kakayahang makipag-usap dahil siya ay bulag, pipi at bingi. Mula pa noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Nang sa wakas ay matagpuan ni Ana si Lucas ay naawa siya sa kanya dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ng pagbisita, tinawagan ni Michael si Ana para makipagkita dito at sasabihin niya sa kanya ang bawat gusto niyang malaman tungkol kay Edward Hayes. Nagkita sina Ana at Michael at nag-dinner sa isang magarbong restaurant. Nilinaw ni Ana na naroon siya para kumuha ng impormasyon habang may hawak na baril sa ilalim ng mesa. Ganon din naman ang ginawa ni Michael at walang intensyon na magbahagi ng anumang impormasyon at dahil ayaw nito ng gulo ay umalis na lamang si Ana. Hinayaan naman ito ng lalaki dahil tila nahulog na talaga ang loob nito sa babae. Pagkatapos, habang nasa bar si Michael, ay bigla siyang inatake ng mga gangster na mga tauhan ni Duque. Pero mahusay pala itong makipaglaban at nagawa niyang mapabagsak ang mga kamote kahit mag-isa ito. Samantala, makikita naman si Ana nagtungo sa lugar ni Duque at dito ay pinahirapan niya ito. Ilang sandali pa ay dumating din si Michael sa lugar, ngunit na makapasok ay nakita niya na wala ng buhay si Duque at nakatanggap siya ng tawag kay Ana na nasa loob din pala. Sinubukan din ni Ana na tapusin si Michael pero nagawa nitong makaiwas. Makikita na ayaw siyang saktan ni Michael at nauwi sila sa mainit na bakbakan. Bago naman sila maghiwalay ay binalaan siya ni Michael pero walang pakialam si Ana sa panganib na haharapin niya. Sa labas, habang siya ay papaalis, inatake naman siya ng isang gangster pero ilang sandali pa ay dumating si Moody na buhay pa pala. Habang ginagamot ang mga sugat ni Ana ay ikinuwento ni Moody kung paano siya nakaligtas at sinabi niya rin na ginamit niya ang katawan ng hitman na nagtangka sa kanya upang palabasin na ito ang kanyang katawan na nasunog ang mga balat. Kinabukasan ay nagkita sila ni Billy. Pinakita nito ang mapa sa isang isla kung saan magaganap ang charity dinner event ni Edward Hayes. Pinagplanuhan naman nilang mabuti ang gagawin nila sa araw na iyon. Sa ibang eksena, makikitang hindi mapakali si Edward kaya nagutos ito na dagdagan ng seguridad sa isla. Lahat din ng staff ay binigyan niya ng tracking bracelet upang makasigurado. Pagsapit ng araw ng event, tensyonado si Michael dahil inutusan siya ng kanyang amo na patayin si Ana kung sakaling magpakita siya. Ngunit kasabay nito ay may nararamdaman si Michael kay Ana kaya hindi niya alam ang gagawin. Samantala, nagtagumpay naman si Ana na makapasok sa party sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isa sa mga catering staff. Balak niyang barilin si Edward nang umakyat ito sa entablado para magbigay ng talumpati. Ngunit napansin siya ni Michael at mabilis siyang pinigilan at sila ay nag-away hanggang sa tuluyang nakatakas si Ana at hinabol siya ni Michael. Habang si Edward naman ay nagmamadaling pumunta sa kanyang safe room kung saan napapanood niya ang lahat ng mga nangyayari sa surveillance camera. Ngunit biglang sumulpot si Moody sa silid na ikinagulat naman ni Edward. Dito ay malalaman natin na ginamit ni Edward si Moody noon para patayin siya upang si Lucas na kanyang anak ay iligtas sa anumang mga banta. Ngunit lumalabas na pinigil lang nila ang pagkamatay ni Edward kaya si Moody ngayon ay dumating upang tapusin ang kanyang misyon para patayin si Edward dahil nawalan siya ng respeto dito mula ng pagtangkaan siyang ipapatay sa kanyang mga tauhan.
Samantala, habang nangyayari ito, naabutan naman ni Michael si Anna at tinanong kung bakit hindi niya pinatay si Edward noong nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon. Ngunit ibinunyag ni Anna na hindi iyon ang plano ni Moody. Dahil ang gustong mangyari ni Moody ay pasabugin ng buong lugar kasama ang kanyang sarili at si Edward upang tapusin na ang lahat. Pagkatapos ay malaking pagsabog ang naganap na nagwasak sa buong gusali. Sa ibang eksena, nakatanggap naman si Michael ng mensahe mula kay Anna na humihiling sa kanya na makipagkita dito sa isang lugar kung saan naroroon si Anna sa lumang tahanan ng kanyang pamilya sa lugar kung saan sila minasaker. Hindi nagtagal, pagkarating ni Michael sa bahay, sinabi ni Anna sa kanya na gusto niya nang wakasan ang lahat ng ito at mamuhay ng payapa. Ngunit hindi siya maaaring magkaroon ng kapayapaan habang nabubuhay pa siya. Kaya silang dalawa ay naglabas ng baril. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa labas ng building kung saan maririnig ang mga putok ng baril. Ilang sandali pa ay makikita namang lumalabas si Anna sa pinto ng mag-isa na hindi kasama si Michael. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like? At pakitype naman sa comment section ang salitang Anna. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe na rin po bilang suporta para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.